malaman. Usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Diskarte. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod sa 4:05 na hapon ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan,
Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Hilton. Amoy nakaka-joyful! Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga hakbang pasulong mula sa paglalahad at pag-unawa ng mga problemang dulot ng korupsyon. Narito na tayo sa panibagong antas. Level up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Erna,
Are you sure okay ka na dyan sa order mo? Kuha pa tayo. No. Tama na ito, Janine. Ang dami na nga neto eh. Saka, nakakahiya na sa'yo. Hindi naman ito patakbuhing restaurant. Ang mahal-mahal na itong mga in-order natin. Ikaw naman, oo. Wala yan. Para naging best friend tayo kung maiilang pa tayo sa isa't isa. Besides, ang tagal na nating hindi gumagala. Pasensya ka na, friend. Alam mo naman ang dami kong trabaho sa office. Then, it's about time na kumuha ka na ng assistant, di ba? Oo. Meron na nga akong mga shortlisted na candidates. Sina Louie and Angel. Yung dalawang staff kong yun, okay na okay sa akin. Ang hirap ng mamili kung sino sa kanilang i-recommend ko for promotion. Ganyan naman palang nahihirapan ka. Ba't hindi na lang si Aliana Cruz ang i-recommend mo? Ha? Si Aliana? Yung matangkad at maputi? At maganda at sexy, tama. Yun nga si Aliana Cruz. Inaanak ko yung batang yun. Kaya ko siya kilala. Sa totoo lang, ex ko yung father niya. Buti na nga lang doon sa dad niya nagmana yung si Aliana. Alam mo ba, nung naghiwalay silang mag-asawa, tumawag agad sa akin si Diego, yung daddy ni Aliana. Feeling ko, type niya mag-duet kami ng Together Again. Pero sad to say, in a relationship ako ngayon at ayoko namang gawing it's complicated ang status ko sa Facebook, Kaya nga, ang sabi ko na lang... Teka, Janine. Balik tayo kay Aliana. Yes! Ang iyong executive assistant to be! No! Hindi naman ganun lang basta yun, And why not, Coconut? My goodness, Janine. Ang sama ng administrative record ni Aliana. Habitual latecomer na nga, wala pang self-initiative. Para siyang robot na kung hindi mo sususian, wala, hindi kikilos. So, Erna, my friend, I'm asking you as a favor, no? Nang malaman ko nga na ikaw ang boss niya, tuwang-tuwa ako eh. Tuwang-tuwa ka dahil... Dahil naipangako ko na nga sa daddy niya na gagawan ko ng paraan ang promotion ni Aliana. At alam kong tutulungan mo kung mangyari yon, di ba? Janine, hindi ka ba nakikinig kanina? Meron akong candidates na mas deserving. Ninang ba nila ang best friend mo? Hindi. Pero si Aliana, ninang niya ako. At dahil best friend, para ka na rin niyang ninang, di ba? Janine, no. No? Tinatanggihan mo ako? Ako na ang best friend mo humihingi ng favor sa'yo? Janine, yes. Dahil mali ang gusto mong mangyari, okay? Dahil influence peddling yan. Dahil corruption yan. At ako, hindi mo ako mapapapayag kahit kailan na maging corrupt. Kahit mag-away pa tayo? Kahit magalit ako? Mapapahiya ako kay Diego, Erna. Diskartehan mo na lang yung ipinapaki ko. Sige na. Friend, huwag mo namang ibaba ang sarili mo. You can do better, Janine. Huwag ganyan. At ayon sa inampalan, ang diskarteng maprinsipyo ni Erna na naninindigan laban sa pagsulsol ng kaibigan ay... Bongga! Magandang hapon po sa lahat ng aming mga masusugid at tagapakinig at welcome po sa inyong programang Diskarte. Ako po si Flor Apanto. Sa mahigit 20 taon ng ating programa, marami na po tayong tinalakay ng mga isyong hinggil sa ating lipunan. Mga isyong naging dahilan upang tayo ay makabuo ng mga dramang pangradyo na sumasalamin sa sitwasyon o pangyayari sa ating bansa. Mga dramang gumising sa ating mga natutulog na damdamin upang makibahagi at maging mapanuri sa mga kaganapang ating kinasasadlakan. Matapos ang mahigit na 20 taon, kamusta na ba ang bayan? Kamusta na ang pamamahala ng ating mga pinuno? Umunlad ba ang Pilipinas at naipagtanggol ang ating karapatan sa ating lupain at karagatan? May malaki at mabuti bang pagkakaiba ngayon? O pareho pa din ang mga suliranin natin noon na nagpasalin-salin sa mga susunod na henerasyon? Kaya naman ngayong hapon, balikan po natin ang ilan sa mga dramang tinampok dito sa ating programa.
Muli nating pakinggan ang mga kwentong nabuo noon na minsan nagpamulat sa ating kaisipan. Masarap, Tristram. Sarap po, Lolo Dadong. Talaga? Sasabi ko lang, ano ka ba? Sa panlasa ko nga rin, no. Pati si Jeng at Bea nasasarapan eh. Kaya nga, tama ang timple. Bakit ba parang duda ka, ha? Hindi ko kasi naubos eh. Ha? Isang kaldero nitong pikadilyong niluto namin pero halos walang umorder kanina. Ganon? Bakit? Mali tayo eh. Hindi natin dapat pinagsabay sa menu ang pikadilyo at bulalo. Oo nga, kuya. Parehas kasing karning may sabaw at patatas. Tama. Yung pikadilyo nga lang, giniling na baka. Di gaya ng bulalo. Kaya nga, kuya, tinalo ng bulalo yung pikadilyo natin. Mas gusto talaga ng mga customer ang ating bulalo. Ay, nako. Jeng, Bea, Bakit, kuya? paano itong sangkatutak na pikadilyong natitira pa? Wala naman, tapon na lang natin to. Ay, hindi naman talaga pwede yun, oh. Di pilitin na lang nating ubusin. Ay, naku, Bea, pwede pa. Bakit? Kanina pang umaga natin inuulam yung pikadilyo na yan. Hanggang kilay ko na ang pikadilyo. Nasusulasok na ako. Kesa nga itapon. Ay, alam ko na. Basta initin na lang natin ang initin. Tapos? Anong tapos? Di yun na. Paulit-ulit lang nating ihahain yan hanggang maubos. Ay, hindi pwede yun, oh. Diba, isa sa mga pinakaayaw ni nanay, yung uulitin na ihain sa mga customer yung natirang ulam? Teka, Bea. Wala naman si nanay. Kahit na, pe. Ibinili niya sa atin tong karinderya habang may inaasikaso sila sandali ni Lola Tikang dun sa probinsya, no? Kesa nga itapon, ano? Kung ayaw mo, di mag-isa mong ubusin yung pikadilyong yan. Tinamaan ng kulugong. Mga politiko yan, oh. Oo nga. Masyado kung makakapit sa kapangyarihan. Ayaw mawala sa pwesto kahit ang liwaliwanag na inayawan na sila ng publiko, ng mga botante. Gaya ni GMA. Biruin mong presidente na dati. Kumandidato pa para sa kongreso? Malas natin. Nanalo. Ay, buhay. Ewan ko nga ba kasi kung bakit ganitong politiko sa atin. Paulit-ulit ang mga mukhang nakikita natin. Yun na lang nang yun. Oo nga. Kagaya ni Enrile. Mga teenager pa tayo, panahon pa nung martial law eh. Politiko na siya. Pero tumigil na ba? Hindi. Nung nakaraang eleksyon, ayun pa rin at sige ang kampanya. Ganun din naman yung iba rin eh. Dating vice mayor, naging mayor. Hindi kinagat ng publiko sa susunod na eleksyon, tumakbo naman ang pagkakagobernador. Yung asawang pinatakbo ng congressman. Ang galing, di ba? Galing. Oo, hinay-hinay lang, Ling. Ang puso mo. Nakakainis kasi. Kung bakit walang kadelidil-kades ang mga yun. Takbo ng takbo para sa posisyon. Hindi naman nakatutulong sa pag-unlad ng bayan. Pero hindi lang naman kasi sila ang may kasalanan. Yung mga tao rin na hindi nadadala sa mga yun. Naku, sinabi mo pa. Kung bakit naman kasi may mga botanting parang hindi natututo. Tapos panay ang reklamo kapag walang nabago sa takbo ng buhay natin. Kapag walang asenso. Ano pa nga sa kanila? Di panis. Panis? Oo! Gaya ng ulam kahapon na ininit lang at inahihain ulit. Pero yun din naman. Ay, kabaw! Kuya! Bakit, Jeng? Bea, ano nangyayari? Paano, Kuya? Saka, bakit may mga basag na pinggan sa sahig? Nagulat ako dun sa pagsigaw ng isang customer. Yung lalaki yun. Yung may bigote, may kasamang babae. Si Mang Arnel. Bakit? Kuya, hindi mo narinig yung pagsigaw niya? Hindi. Kasi nasa labas ako kanina, di ba? Inaasikaso ko yung delivery ng mga soft drinks. Yung si Mang Arnel na
Sinasabi mo, nagagalit siya dahil daw sa ulam na hinokus-pokus lang. Yung pikadilyo, kuya. Panis daw. Panis! Lako. Ay, naku, mabuti na lang pala't hindi yung pikadilyo ang totoong ikinagagalit ng customer niyong yon. Yung palang ulam nila sa bahay yung sinasabi niya. Oo, Lola Tikang. Tinanong ko kasi yung customer ng diretso dahil kabadong-kabado kami ni Bea. Oh, pero tiniyak mo rin bang hindi panis yung ulam nating yon? Hindi, Wanay. Kaya mag-alala, sigurado ako. Kinumusta ko isa-isa mga umorder tungkol sa kinakain nila. Wala naman nagreklamo eh. Ay, naku, Panginoon ko, salamat po. Istram, Bo, tingnan nyo nga yung ginawa niyo magkakapatid sa nanay nyo. Kung bakit alam niyong pinakabawal-bawalan niya mag-ulit na paghahain ng ulam, yun pa rin ang ginawa ninyo. pero nanay, ang dami naman hong ibang karinderya na gumagawa nun para makatipid. Pati nga ho sa mga malalaking restaurant meron din mga ganon kahit paano. Kahit na, anak. Hindi dahilan ako mo ginagawa ng iba, susunod ka na. At natin yung makatitipid at makapaghaharimuhunan nga tayo ng konti. Pero may posibilidad naman na mawawalan tayo ng customer bandang huli. At mas lalo na kung may magkakasakit. Dahil sa kagagawa natin. Dahil lang hinayang tayo ng wala sa lugar. Tama ang nanay mo, Tristram. Sa buhay, meron tayong pamantayan na dapat itaguyod. O, tingnan mo, ha? Balikan natin yung pinagdidiskusyonan ng mag-asawang customer nyo kahapon. Di ba kamo, kaya nagalit yung lalaki dahil sa mga politiko na paulit-ulit ang pag-ukupa ng pwesto. Oho. Nainis daw siya kasi yung mga butante, ang dali daw makalimot. Nagkaroon na nga ng masamang experience sa isang politiko kung bakit ibinoto pa ulit. At ang totoo, hindi doon natatapos. Minsan, gaya sa kaso ng mga Binay, mga D, mga Marcos, mga Ampatuan at mga Fernando, hindi pa nakontento. Pati ang asawa, anak at iba pang kaanak ng politiko, iboboto rin para sa ibang posisyon. Kaya tuloy may mga political dynasty. Yun nga. At ikakatuwiran pa na kailangan lang naman daw yung pera kaya tumatanggap sila kapalit ang boto. Hindi nila iniisip na suma total kapalit ng konting halaga malaking kapestehan kapag nang abusan na yung politikong buktot o yung mga kaanak niya at kaibigan. Ay, wako ba sa ibang mga butante dyan, no? Ano ba ang tawag sa mga taong ganon, ha? Uto-uto, lolo. Hindi Ang tawag sa mga ganon, walang mga pamantayang iniingatan at sinusunod. Kung kaya't wala rin silang karapatang magreklamo kapag nagka-peste-peste na naman ang buhay. Oy, Dadong! Aba, huwag mong turuan ng ganyan tong bata. Hindi naman. Ano, kung mo ba nagkamali sa pagpili, sa pagdedesisyon, wala nang karapatang umangal kung nahihirapan? Hindi naman sa ganon. Pero, parang ganon kumbaga kasi sa chess, na-checkmate sila dahil sa sarili nilang kagagawan. Tama ho kayo, Lolo. Talagang tama ako. Pero di ho ba ang importante, kung nagkamali man tayo, magtanda na tayo at huwag nang ulitin ang pagkakamali. At kung makakatulong na matauhan, ang iba pang nagkamali, sa pamamagitan ng pagrereklamo namin, sa bagay tama kayo. Walang problemang magreklamo. Pero dapat hindi puro bunganga. Dapat kumilos din ang matino. Lalo na sa pamimili ng iboboto sa susunod. Kumbaga sa ulam, mas maganda kung minsan ay sariwa. Huwag manghinayang ng wala sa lugar. Tama! Kapag alam na natin hindi maganda ang naging administrasyon ng isang politiko, di huwag nang iboto ulit. Tingnan mo nga yung kaso ni GMA, ha? Ang daming bumatiko sa pamamalakad niya bilang presidente. Pero bakit nang tumakbo siya bilang kinatawan, ang dami pa rin bumoto sa kanya? At nanalo pa ka mo. At yun ang dahilan kung bakit hindi na dapat magbunga nga ang sino man sinuportahan ng kandidatura ng mga may nakakulapol na makapal na putik ng anomalya. Kumbaga kung ikaw ang bumoto sa ganong klase, di magtiis ka,
Pinili mo yan eh. Nge, Tay, number 25 pa lang number 249 ho tayo. Uwi na lang ho tayo, Itay. Balik na lang ho tayo bukas ng madaling araw para... Ano? Anong balik-balik ang pinagsasabi mo ha, Tengay? Andito na tayo, aalis pa tayo. Pero ang dami-dami hong tao, nakakahilo yung init. Saka sa dami ng tao, di ko na matansya ang amoy. Halo-halong amoy pawis, amoy pabango, amoy asim. Huwag kang masadong reklamadora. Halika. Itay, ba't niyo ako inihila? Saan ba tayo pupunta? Kita mo yun. Yung babae nakapulang blouse doon sa gitna ng pilang yun. Mukhang nagtatanga-tanga yung babae yun eh. Singit tayo doon. Huh? Singit? Hindi tayo singit. Ano ka ba? Sisingit tayo. Tatay, wag ho. Baka magalit sa atin. Sanay ako sa singitan. Pag nagmamaneho nga ako ng taxi, ang dalas kong mag-swerve at mag-counterflow para makaiwas sa traffic. Para menos abala. Kung yung mga pila sa kalsada kaya kong gawa ng paraan, ito pang ganitong simpleng pilahan lang. Pero... Basta akong pahala. Diskarte lang naman yan. Gulangan lang. Sumunod ka lang sa ginagawa ko. Ay, Kiran. Excuse me kami nitong anak ko. Tabi-tabi ho. Ano ba naman itong mama na to? Oo nga, tabi-tabi raw, ginawa pa tayong nuno sa punso. Ako nga nasiko niya eh. Pakiwal-kiwal kasi sila sa kapipilit makadaan sa gitna ng mga pila. Paano pa mga bulate? Saan ba pupunta yung magtatay na yan? Ale. Ito na kami ulit. Thank you ha. Ha? Thank you? Para saan? Sino ba kayo? Ano naman? Di ba kami itong anak ko? Kaya na pa kami nakapila dito. Anong... Oo. Di ba sabi ko sandali lang kami kasi gutom na kami, di ba? Pinakit ko pa nga itong pwesto namin. Pinabantayan ko, sabi ko, babalik kami, makakain. Ha? Wala akong... Itay! Pasensya na kayo. Nakatagal lang kami, Ale. Ang daming kumakain doon sa karinderya sa labas. Pila din doon. Pero ito na kami ulit. Babalik na kami, ha? Pipila na kami ulit sa unahan mo. May ganon? Kanina pa ako dito. Wala namang ibang nasa unahan ko kundi itong aling nakapalda ng itim. Ali naman, inuutakan niyo lang ako eh. Ang sama ng diskarte niyo. Sabihin niyo lang kung ayaw niyo kaming pabalikin itong anak ko sa pila. Itay... Ba't ako pa ang mali ang diskarte? Kayo nga dyan ang gustong manlamang sa kapwa? Hindi naman talaga kayo nakapila dito kayo nasa unahan ko Ano akala niyo sa akin? Tanga? Gusto lang niyo sumingit. Palusot pa kayo. At ayon sa inampalan, ang diskarte ni Tatang na pasingit-singit, bahala na kung anong mangyari, at pagpapalusot pa rin kahit buko na ay... Tatang! Ba't ganyan? Alam niyo naman bawal man lamang. Bawal mag-overtake. Wait for your turn, Tatang. Para naman kayong walang pinagkatandaan eh. Kalabaw lang daw kasi ang tumatanda. Pakinggan po natin muli ang dramang sumasalamin sa kultura at korupsyon ng ating lipunan. Amy, is the training room ready? Yes, ma'am. Nakaset up na ang whiteboard and projector. What about the whiteboard markers? Replenish na ho, ma'am. Mga bago na hong latang naroon. Ah, good. You learned your lesson from last time, huh? Yes, ma'am. Mahirap po yung nakakagalitan dahil may nakalimutan gawin. Amy, assistant kita at matagal na tayong nagtatrabaho together. Alam mo na bilang manager ng Quality Assurance and Training Department, malaki ang responsibilidad ko, hindi ba? Yes, Miss Judy. Kailangan tiyakin nyo na tamang sasabihin ng ating mga agents na hindi sila makapagsasalita ng kahit ano na maglalagay sa ating kumpanya sa alanganin. Yes. At yun ang dahilan kung bakit sa lahat ng bahagi ng aking pagkatao ay palaging promoted ang pag-obserba sa dekalidad na trabaho. Alam ko naman po yun, ma'am. Good. So, does that mean naunawaan mo ko kapag kinagagalitan kita?
Yes, ma'am. Naintindihan mo na walang personalan yon. At gusto lamang kitang matuto sa pinakamadaling paraan na garantisadong hindi mo malilimutan. Yes, Miss Judy. And actually, I really appreciate it. Kailangan ko rin ho na nasisita pa minsan-minsan. Otherwise, magiging pabaya ako. That's a good attitude, Amy. At sa inyo ko po yan natutuhan, Ma'am Judy. Thank you po. No, thank you. Alam mo, ang naturalesa kasi ng maraming tao, gusto laging pinupuri, inaayunan ng kapwa. Walang problema doon kung tutuusin. Pero, yun ay kung laging 100% na tama o perpekto ang ating ginagawa. Perpekto? 100%? Ma'am, imposible naman yata yun. Wala namang taong hindi nagkakamali. Exactly. And so, napakahalaga na maging bukas ang ating isipan sa katotohanan na lahat tayo, lahat ng tao, maaring may matutunan pa na walang sino man sa atin na hawak ang lahat ng kasagutan every time. I agree, ma'am. Importante ang check and balance. Na isang katotohanan na hindi ganoong kadaling unawain para sa iba. Gusto nila lagi silang pinupuri, walang kumukontra sa kanya. Dapat ho yata, ma'am. Dumaan ang lahat ng training sa inyo eh. Ano? Uy, Amy, huwag ka nagbibiro ng ganyan, ha? Baka bangungutin ako mamayang gabi. Nick, ba't ganito? Ang asim, sagwa namang... Oh, alin naman sagwa? Teka nga, sandali, Itong patikim. sweet and sour na niluluto ko na eh. Ba't ganun, di ko makuha yung timpla nyo? Ay, nako, dinadaan mo kasi sa mabilisan at pilitan eh. Hindi pwede ang ganon. Dahil ang anumang dinaan sa mabilisan at pilitan, tiyak na hindi magandang kalalabasan. Paano namang hindi mo alam yun? Alam nga ho eh. Ang kaso, kung mo nga nagmamadali at mamaya lang, andito na yung special na customer na hinihintay ko. Special na customer? Kasi loko yung mga suki natin dyan sa call center na malapit dito. Meron daw silang irereto sa akin. Aminin mo na, Tristram. Malungkot ang buhay pag walang minamahal. Walang minamahal. Walang kwenta ang buhay pag walang minamahal. Kayo talaga, Alam niyo na nga, halos wala na akong oras mamasyal man lang. Hahanapan niyo pa ako ng girlfriend? Hindi. Baligtad. Hindi ka namin hinahanapan ng girlfriend. Ihahanap ka namin. At meron kaming perpektong irereto sa'yo. Matatypean mo talaga yon, pare. May itsura na, matalino pa. Beauty and brains, Tristram. Wala ka nang hahanapin pa. Tagain niyo rin? Sa call center? Oo. Kaya nga kilalang-kilala namin. At alam namin magugustuhan mo siya. Diyosa, pare. Diyosa ang dating. Okay nga sanang pakinggan niya, mga pare. Ang kaso, umubra naman kaya ako sa kanya. Mga professional kayo eh. Samantala ako, dito lang sa karinderya. Hindi siya ganun, pare. Hindi yun maere. Hindi nanguuri ng tao. Isa pa, Diyosa man siya eh. Adonis ka naman, pare. Di ba? At may utak din. Entrepreneur pa. Hindi ka naman ordinaryong trabahador dito eh. Family business nyo to, di ba? Hindi, yun nga una eh. Sasama daw nila dito yung kinikwento nila sa akin ng babae. Sa bagay, kung office mate naman nila, sana mabait nga siya. Mabait naman daw unay. Saka, ang paborito daw niya, sweet and sour pork. Kaya nga eto, titiyaga akong iluto tong lekat na to. Kahit na kanina pa ako hirap na hirap sa pagkuha ng tamang timpla. Ang dami mo naman kasing inilagay na suka eh. Kaya yun, ang asim ng kinalabasan. Nay, kung ano? Dagdagan ko ho kaya ng asukal. Gaano naman ho kaya karami? Depende sa panlasa yan. Bakit ho kayo? Kapag kayo ang nagluluto, tama ang lasa. Tristram, anak. Graduate mo na nga ako. Gusto mo bang ako na magtuloy niyang niluluto mo?
Kung pwede ko sana, Nay. Nakita mo. Balak ko naman ho kasi sana magpa-press ko muna ng kahit konti lang. Malapit na kasi ho silang dumating Dahil 15 minutos lang ang break nila, di ba? Ano? 15 minutos? Oo. Kung ganun ba? Aba dapat pala kanina mo pa sinabi sa akin. Bakit ngayon lang? Nay, salamat to. Nakahiya din naman kasing marap ako dun sa mga kaibigan ng ganitong amoy asim ako. Literal na amoy asim dahil dyan nga ako sa sweet and sour na yan. Sige na anak. Ayun ang lababo. Maghilamos ka na at magpalit ka na rin ng t-shirt mo. Sige na, ako na ang bahala dito. Thank you, Nay. Nay, sarapan niyo. Oo. Oo. Itong batang ito. Tataranta pa naman ako pag nagmamadali. Kailangan pa naman balanse ang lasa ng asim at tamis sa putahing ito. Ay, naku. Diyos ko, pagsisikapan ko na lang. Huwag sana mapahiyang anak ko dun sa special na customer na sinasabi niya. Ito pala yung eatery na lagi ninyong kinakainan, guys. Yes, Ma'am Judy. How's the food? Great, huh? Well, yeah. For the most part, like itong bulalo. This is awesome. Sabi ko sa inyo, ma'am Champion, di ba? Champion. Masarap nga. Yeah, but you know, I'm really kind of disappointed with the sweet and sour pork. Naku, patay. Ma'am, bakit? Hindi ganito inaasahan kong lasa Masyadong matamis to. Paborito nyo pa naman yan, ma'am. Yeah, well. Ito na ho yung order ng extra rice saka additional pineapple juice. Uy, bilis ha. Thanks, Tristram. Salamat, pare, ha. By the way, Tristan, ito nga pala si Ma'am Judy. Good afternoon, ma'am. Miss Judy, si Tristram ho, anak ng may-ari nitong karinderya. Family business nila ito. Tristram, si Miss Judy, siya yung sinasabi namin sa'yo. I'm sorry. Sinasabi nyo? Ano sinasabi ninyo tungkol sa akin? Na kayo mismong nag-train sa amin nung new hires pa lang kami. Okay. Bakit? Interesado ba itong si Tristram na mag-apply din sa ating center? Well, Tristram? Tristram? Uy, Tristram! Bakit ka natutulala dyan? No, yun, ma'am. Order pa ho kayo? Bakit? Bakit nagtatago ka na yata dito, ha, Tristram? Kailangan ko pong hugasan na itong mga pinggan Marami na ho. Ay sus, mas marami pa tayong malinis na pinggan na nakaabang kaysa sa mga iyang nasa lababo. Yan yun ako. Tristram, napapaano ka ba, ha? Abay, kanina lang nang tinatanong kita, kitang-kita ko na nagkakatuwaan pa kayo ng mga kaibigan mong taga-call center. Bakit ngayon Oo. Oh, ano ba? Bakit? Okay naman talaga ho yung kwentuhan kanina Binibiro nila ako kasi halatang-halata na nagandahan ako ng todo sa sinasabi nilang pakikilala nila sa akin. Sino ba doon? Yung bang nakaputi at naka-ponytail? Bisor ba nila yun? Oo. Isa sa mga bisor nila. Sabi ng abay, nasa kilos mahalata mo. Mukhang matalino. Pero, tipong mabait din, Abay, panayang ngiti kanina Kala ko rin mabait pero... Oh, bakit? Bakit may pero? Antipati ka pala, Nay. At ang ugali, para yung mga kontrabida sa telenovela. Ang labo niya, Nay. Labo.
Bakit malabo? Ano ba nangyari? Tinanong niya kasi ako kung interesado akong mag-apply dun sa call center nila. Naku ma'am, ang bait naman nyo. Pero palagay ko, hindi ho ako qualified. Hindi ho ako college graduate. Well, actually, we're quite liberal about things like that. Kahit na hindi pa graduate, basta may aptitude for giving good service, mukhang madaling matuto. Tama, Pards. Equal opportunity employer kami. Ako nga hindi rin ako college graduate. Pero eto ko, magdadalawang taon na ako halos dun sa office. Are you interested in applying, Tristram? Yun ba yung dahilan kung bakit gusto raw nilang magkakilala tayo? Yun talaga, ma'am. Di ba, Tristram? Ma'am, ayos naman ang pronunciation niya, di ba? Saka ayos din naman ang grammar nitong si Tram. Naging curious lang ho kasi ako sa trabaho nitong sina Alan at Jimmy. Kaya ho nakapagtanong ako. But mas gusto mo sa pag-aasikaso nitong family business nyo? Well, that's also a good idea. Thanks, ma'am. Hindi ko kasi basta may iwan mag-isa ang mother ko. Well, looking around, mukhang okay naman kasi takbo nitong business nyo. Maraming kumakain. Masarap kasi ang food. Maraming salamat ho. Yes, for the most part, masarap talaga. Pero, hindi consistent. Hindi maaasahan ng mataas na kalidad. Paiba-iba ang kalidad eh. Kaya, nakakadismaya sa customer. Dismaya? Yun. At doon na raw siya nagalit. Nagalit si Tristram? Nagwala doon sa karinderya? Hindi naman ho, Lolo Tikang. Kaya lang sige, ganito na lang ho. Paano? Nainis ho si Tristram ng todo-todo. Kaya tuloy kong inamin niya sa akin na nagka-crush siya ng todo doon. Bandang huli, ang sabi ho niya sa akin din, malabo daw talaga yung bisor. Sala daw ho sa init, sala sa lamig. Kalokohan. Ang sabi ni Tristram, pikon siya. Lolo Dadong, ibig niyong sabihin, kasalanan ho ni Tristram ang nangyari? Ano pa nga ba, Sosing? Ikaw naman. Bakit naman ho? Nagsumikap naman ho yung tao. Nako, ewan. Kung nagsumikap siya, di sana maaga pa lang. Pinag-aralan niya ng mabuti kung paano magluto ng sweet and sour pork. Tama si Dadong. Oo nga. Hindi naman tama yung ura-urada niya inatake. Sa bagay, buti sana kung iisa ang lasa ng sweet and sour. Yun nga mismo. Dalawa ang lasa na dapat balansehin. Kaya hindi pwedeng pawarde-warde ang preparasyon o pagluluto. Alam mo naman yung Susing Oo nga naman. Siyempre, kakampihan ko yung anak ko. Nalulungkot hayaan mo siya para magtanda. Ay nako, kilala ko ho si Tristram. Magtatanda talaga yun. Magtatanda siyang huwag na magtangkang magluto ng sweet and sour pork kahit kailan. Pare, huwag mong damdamin yung sinabi ni Ma'am Judy. Oo nga, she meant well, pare. May nalalaman pa kayong mental dyan, ha? Napahiya lang ako Bakit? Anong bakit? Ang gusto ko, ma-impress siya. Ang nangyari, napahiya lang ako. Hindi nga dahil wala ka naman dapat ikahiya. Gusto pa rin niyang kumain dito. Oo, totoo. Totoo, Tristram. Nagsabi lang naman siya ng totoo Yun ang maganda kay Miss Judy. Hindi pa ligoy-ligoy. Hindi maarte. Diretso kung magsalita. Para kung may kailangang i-improve, mas madali mangyari. Saka alam mo, Soseng, noong panahon namin, ang kalidad
across the board yun. Anong across the board? Anong ibig niyong sabihin, Lola Tikang? Ibig sabihin nun, yung tipong lahat ng aspeto kailangan may kalidad. Totoo yun. Halimbawa sa mga kainan, malaki man o maliit ang kainan, gaya halimbawa ng karinderya, meron pa rin sistema. Ang mga plato, tuyo at malinis kapag ibinibigay sa customer. Oo, lalo na yung kubyertos, gayon din dapat malilinis. Hindi dapat. basta-basta tumutulo pa eh. Talaga ho? Pati ho karinderya, ganon? Oo, kasi ang paglilingkod ay tunay na paglilingkod noong panahon namin. Siyempre, negosyo pa rin yun. Kaya dapat kumita. Pero kailangan sulitin ang bawat naglilingkod sa publiko ang tiwala ng mga tao sa kanila. Yung palang karinderya ko ang ibig sabihin eh. Hindi sapat na meron lang kaming sikat na bulalo. Ganon. Yun ang talaga ibig sabihin nun. Oo, dapat hanggat maaari, lahat ng inihahain mo sa iyong mga customer, di kalidad. At ang paligid, dapat laging malinis para mabalik-balikan ka talaga ng lahat. Ayun, ganun talaga yon. Tama yun, Susi. Ako, thank you ho, Lolo. Lola, ang dami kong natututunan sa inyo ngayon. Kita mo? Yan ang halaga ng merong kumukontra sa'yo paminsan-minsan eh. Nakapag-iisip ka na mabuti. Kaysa naman yung puro papuri na lang ang naririnig mo. Tama kayo. Sasabihin ko kay Tristram, lahat ang natutunan ko mula sa inyo. Salamat ho uli, Lolo. Ha, Lola ho. At ang sabi pa ni Lola Tikang, kahit pala sa politika, pwedeng gamitin ang prinsipyo ng pagbabalanse. Siya nga ba, Nay? Paano daw ho? Halimbawa, yung nabasa daw nila Lolo Dadong sa isang magazine. Sa Amerika pala ha, mas marami ang Amerikano na hindi sumusuporta ng iisang partido politika lamang. Halimbawa, kung ang presidente na iboboto nila ay sa Democrat Party, sumusuporta din sila sa Republican ng mga senador, congressman o gobernador. Kanuno ba? Oo. Bakit daw ho? Para daw hindi mag-abuso ang Pangulo. Kasi merong oposisyon na handa siyang kontrahin kapag mali na ang kanyang direksyong pinupuntahan. O nga, no? Sana ganun din ho dito sa atin, Nay. Aba, nasa ating mga butante yun. Teka, luto na yata yung bagong timpla mong sweet and sour, ah. Ha? Patikim nga. Ayan. Ayan! Nahuli mo rin ang tamang balanse. Ay, salamat. Sa wakas, handa na akong humarap ulit kay Ma'am Judy. Kaya nga ba, ayoko na nagbabasa ng mga dyaryo eh. Wala na akong nakikita kundi balita tungkol sa mga bagyo, lindol, baha, o kaya balita tungkol sa mga krimen, o kaya pinakamalala sa lahat, balita tungkol sa mga politikong kung hindi man korap, ang hangal naman, ang gulo-gulo. Parang Johnny, gusto mo na tahimik na balita? Doon ka pumunta sa pahina ng mga obituaryo. Tahimik doon, lahat patay na eh. Paring Dave, tignan mong ugali mong yan, ha? Lalo tuloy akong naiinis eh. Ikaw ha, ba't parang baliwala sa'yo ang nangyayari sa ating bansa? Hindi sa baliwala, pero ayokong atakihin sa puso, pare. Kaya medyo kalmado lang ako. Ba't ka ba kasi galit na galit, ha? Magagalit ka na lang dun pa sa bagyo, lindol at baha. Parte ang mga yun ng kalikasan, hindi maiiwasan. Hindi ako doon galit sa mismong bagyo, lindol at baha. Galit ako sa gobyerno. Kasi ha, panahon pa nga ni Magellan meron ng bagyo, lindol at baha. Pero ito pa rin tayo tuwing babagyo, lilindol at babaha, talo pa natin ang mga dagang tarantang-taranta dahil walang kwenta ang gobyerno. Ikaw naman pare, hindi naman lahat ng ahensya ng gobyerno ay inutil. Anong hindi? Kung may silbi ba ang mga yan, meron pa rin mga kriminal? Ba't kasi inalis-alis pa nila yung death penalty? Ang dami tuloy masasamang loob na kampanting mang-rape, mang-hold up, pumatay. Teka. Kampante ka mo.
Ang alam ko, mga krimen ng karahasan, yung rape, hold up, saka murder, ha? Paano magiging kampante ang mga gumagawa nun habang nangre-rape, nang-hold up at pumapatay sila? Basta, isa pa yung mga lekat na politikong ewan. Tignan mo ha, yung ibang kongresista, senador, sweldo ng sweldo, pare tanggap ng pork barrel, pero ni isang matinong panukalang batas walang naipasa. Yung isang councilor kakaumpisa pa lang nadawit na agad sa iskandalo ng mga ghost employees. Yung isa, walang ginawa kundi magbunga nga. Lahat ng tingin niyang pwede niyang kayanin, nilalait at inaaway niya. Yung isa naman, dakilang mangungopya. Yung isa, akala mo kung sinong santong gigil na gigil sa mga gumagawa ng mga sex video at ina-upload sa YouTube. Pero wag ka, sa mismo, kahit may asawa, matagal lang babaero, gaya nung tatay niyang babaerong halos 100 na yata ang naging anak sa sandamakmak na babae. Wow! Teka lang ha, ang naalala ko, ibinoto mo lahat yung mga kinabubusitan mong mga politikong yun, di ba? Ikinampanya mo pa nga sila sa akin, di ba? Oo, tama. Noon nga. Ba't mo sila ibinoto? Lahat ng mga binabanggit mo, pera yung may ghost employees daw, lahat yun datihan na sa politika. Di ibig sabihin, kahit paano kilala mo na sila, di ba? Ba't ibinoto mo pa? Dahil ba namimigay sila ng mga t-shirt, nagpapakain ng libre, nangahakot ng mga artistang kasama nila sa pangangampanya? Kasi sikat sila. Saka hindi ko naman alam na magkakaganyan sila pag nahalala. Hindi mo alam, datihan na nga ang mga binanggit mo. Pero yung sangkot sa ghost employees na iskandalo. Kilala mo na ang hilatya ng mga yun, pare. Kilala nga, dahil nga datihan na sila. Yun na nga mismo. Saka sino pa bang papipilian ko doon? Mas lalo namang tagilid kung ang iboboto ko mga baguhan na wala kong alam kahit katiting. Aba, hindi pare Kaya baguhan o dati ng politiko, makikilatis naman natin sila. Una sa lahat, alamin natin ang mga plataforma nila. Tapos, pag-aralan natin ang mga nagawa na nila. Kesa politika man yan o hindi. Mabusisi, masyado yun pare. Abala ako sa trabaho. Wala na akong time mag-urirat. Tsaka ako mo nga sikat sila. Yak namang sila na ang mananalo, di ba? At ayon sa inampalan, ang diskarte ni paring Johnny na naninisi sa lahat maliban sa kanyang sarili ay... Naku tingin ko feeling niya sa akin tagapagligtas, kaya ganyan yan. Tagapagligtas? Messiah Complex? Anong Messiah? Messiah! Kilalanin ang ibinoboto. Dapat sa umpisa pa lang, maingat na ang diskarte. Para kung magkakabirya man, hindi lahat kasalanan nila. At ikaw, inosenteng biktima lang. Hindi pwedeng sila lahat ang mali. At ikaw lang ang tama. Kung may sisisihin man, hindi lang ang ibinotong palpak. Kung hindi, pati na rin ang bumoto sa kanila. Kaya, mag-ingat sa diskarte. Bilang Pilipino ay meron ding responsibilidad na pananatihing nagliliyab ang pag-asa sa ating mga puso. Huwag basta sumang-ayon sa maling panukala, patuloy na magmasid, makibahagi, magbantay. Tayo ang mas makakapagtuwid ng daan para sa kaginawaan ng ating lipunan. Tayo ang magiging tulay para maitawid ang pangarap ng ating mamamayan. Tayo ang magsisilbing liwanag para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang Diskarte, ako po si Flor Abando. Magandang hapon po.
isip lamang. Ang mga nabanggit na pangalan, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi hango sa tunay na buhay. Kung mayroon mang pagkakahawig sa pangalan ng tao, lugar, sitwasyon at pangyayari ay hindi sinadya at nagkataon lamang. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Discard, ikalawang aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniquez. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong himpilang DZRH. Diskarte! Ikalawang aklat. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay,